Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1236. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa payment made by a third person. Ano nga ba mangyayari kung sakaling may isang third person na nagbayad ng utang ni debtor? Makakasingil ba siya? Paano kung halimbawa, nagbayad si third person ng walang knowledge or walang alam or kaya naman ayaw ni debtor na magbayad siya? Makakasingil kaya siya? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. Article 1236. The creditor is not bound to accept payment or performance by a third person who has no interest in the fulfillment of the obligation, unless there is a stipulation to the contrary. Whoever pays for another may demand from the debtor what he has paid, except if he paid without the knowledge or against the will of the debtor. He can only recover insofar as a payment has been beneficial to the debtor. So this article na to, dinidiscuss pa rin yung payment as extinguishment of obligation. Pero ang specific na tinutukoy dito ay paano kung halimbawa merong isang third person na nagbayad ng utang ni debtor. So tungkol siya sa payment made by a third person. Payment made by a third person. Yan. So bago natin discuss yan, sino ba muna si third person? Si third person is basically hindi siya kasali dun sa usapan ni creditor at saka ni third person. Kasi nga, sa obligation, meron lang tayong active tsaka passive subject. So, si ano yon, si creditor at saka si debtor. Wala namang kasing third person dun sa elements or requisites para magkaroon ng obligation kasi pwede ng si creditor tsaka debtor na lang. Kaya lang, may mga instances na talagang may mga third person na sumasali dun sa obligation kahit hindi naman sila kasali nung una. Kaya ang tawag doon, third person. So general rule daw natin, hindi pwedeng pilitin si kreditor na tumanggap ng bayad mula sa isang taong hindi naman niya kilala or hindi naman siya nakipag-usap. Nakalagay dito, the creditor is not bound to accept payment by a third person. So the third person nga is yung labas dun sa usapan ni debtor tsaka ni creditor. So again, the creditor cannot be compelled. Hindi pwedeng pilitin si creditor na tumanggap ng bayad sa isang taong hindi niya kilala or hindi naman katatas-pulong. So the creditor cannot be compelled. The creditor cannot be compelled to accept payment from a third person. Yan. So sa part ni creditor, hindi siya pwedeng pilitin. Pero pwede niya ring tanggapin kung gusto niyang tanggapin. Okay? Pero yung sa third person, hindi siya pwedeng umilit. Pero kung sakaling tinanggap ni creditor, anong mangyayari sa obligation? Kung sakaling tinanggap ni creditor yung bayad ni third person, extinguish yung obligation natin. Ngayon, ang nangyayari, paano kung halimbawa tinanggap? Okay? Na walang alam. So mamaya natin yung discuss. May exception tayo sa general rule. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na pwede ring tanggapin ang bayad ng isang third person. Una, kapag may stipulation. Kapag nagkasundo si debtor tsaka si creditor na pwedeng magbayad ang isang third person kay creditor. Okay? Halimbawa, si D nangutang kay creditor, si debtor nangutang kay creditor, let's say 10,000. Tapos, nung due date na, may isang third person na nagbayad o nag-offer magbayad. Okay? So sa case na yon, general rule, hindi pwedeng tanggapin or hindi pwedeng pilitin si creditor na tumanggap ng bayad mula kay third person. Pero kung nagkasundo na sila na magbabayad ay si third person, okay? Yeah, pwede niya ng tanggapin. Kasi nagkasundo sila eh. So mapipilitan na ngayon si creditor na tanggapin ang isang bayad ni third person kasi may kasunduan sila. Yung pangalawang exception, kahit na walang stipulation, pwede pa ring tumanggap ng bayad si creditor mula sa third person. Kung halimbawa si third person ay merong interest
dun sa fulfillment ng obligation. Third person has interest in the fulfillment of the obligation. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Dito pumapasok yung mga guarantor at saka yung co-maker or co-debtor. So, example natin, mga guarantor or mga co-debtor or co-maker. Kumbaga, pag hindi nakabayad si debtor, sila magbabayad. Example, let's say si D nangutang kay C ng 10,000 tapos pag hindi nakabayad si D, ang magbabayad ay si G, si guarantor. So, si guarantor ay isang third person pero may interest siya dun sa obligation ni D kasi pag hindi siya nakabayad, siya magbabayad. So, therefore, hindi talaga stipulation na nangyari kundi guarantor siya dahil may interest siya dun sa fulfillment ng obligation. Okay? Yan. So ngayon, paano kung halimbawa nagbayad na nga 'tong si third person? Ano mangyayari? Ano mga karapatan niya, makakasingil ba siya? So dito na tayo sa kasunod. What if third person paid or pays? Paano kung halimbawa nagbayad na nga 'to si third person, ano mangyayari? So may dalawa tayong possible scenarios diyan. Scenario number one, walang alam si debtor na nagbayad or against sa will niya. So without knowledge or against the will of debtor. Okay? So yung unang possible scenario, nagbayad si third person, walang kamalay-malay si debtor na bayad na pala siya. O kaya naman, bago pa magbayad si third person, nagpaalam kay debtor, "Debtor, ako na muna magbabayad ng utang mo ha. Bahala ka, ayokong basta ako, ayokong magbayad ka." Okay, nagbayad pa din. So ano mangyayari? Ang sabi dito, whoever pays for another may demand from the debtor what he has paid. Except if he paid without the knowledge. Makaka-recover lang siya kung na-benefit si debtor. Ibig sabihin nun, kung may knowledge, di siyempre makaka-recover. Kasi exception to eh. Kung walang knowledge, makaka-recover lang kung beneficial siya kay debtor. Okay? So anong ibig sabihin nun? Again, ang magiging nun, effect, kung nagbayad si third person ng walang knowledge, si debtor or against the will, una, makaka-recover lang siya only insofar sa payment was beneficial to the latter. Okay? Third person, he can recover from the debtor only insofar as the payment was beneficial to the debtor. Only in so far payment was beneficial to the debtor. Anong ibig sabihin niyan, sir? Kasi may mga instances, yung ibang mode of extinguishment, halimbawa, bayad na pala yung utang tapos nagbayad ulit si third person, okay? Hindi siya puwedeng maka-recover kay debtor kasi hindi naman siya na-benefit do'n dahil unang-una bayad na. Okay, so kanino siya puwedeng recover? Do'n sa nakatanggap ng bayad niya. So halimbawa, example, bigyan ko ng example. Halimbawa si D may utang kay C, let's say 10,000. Ngayon si third person, nag-offer kay D na magbabayad. O halimbawa ay sabi ni T, third person, "D, magbabayad muna ako ha, ako na muna magbabayad." Sabi ni D, "Ayoko magbayad ka. Bahala ka basta ayoko magbayad ka." So after that day, tomorrow nagbayad agad si debtor. Nagbayad si debtor, 10,000. Okay, hindi alam ni third person bayad na. Nagbayad ulit siya kay creditor nung 10,000. Puwede ba siyang makasingil kay debtor? Hindi. Una, kasi against the will. Pangalawa, hindi naman siya na-benefit. Kasi nga, nung nagbayad siya, bayad naman na talaga siya. O kaya naman ganito,
May utang pala si creditor kay debtor na 10,000 din. So, anong tawag dun? Compensation. So, compensated na yung debt ni D kasi may utang din pala si C sa kanya. So, ngayon nagbayad si T, walang malay itong si debtor, nagbayad si third person, na-benefit ba siya? Hindi. Kaya hindi siya makaka-recover. Kaya ang sinasabi dito, makaka-recover lang si third person mula kay debtor na walang malay sa ginawa niyang pagbabayad kung nakinabang si debtor. Okay? Example pa, prescription. Prescribe na pala yung utang, ibig sabihin, paso na. Eh, hindi alam ni third person o kaya naman ay ano, walang malay si debtor, nagbayad pa rin si third person, prescribed na. Hindi siya makaka-recover kasi nga hindi naman siya na-benefit si debtor. Okay, gets tayo dun, 'Yan. Pangalawa, another, effect kapag nagbayad si third person ng walang knowledge or against the will, walang subrogation of rights. Okay. So, number two, no subrogation of rights. Okay? Okay, no subrogation in the rights of creditor. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Hindi pwedeng maipasa yung karapatang maningil kay debtor. Okay? Kasi parang mangyayari, pag si third person nagbayad, siya magiging bagong creditor ni debtor. Eh unang-una, wala siyang alam or hindi naman siya pumayag. Bakit ikaw magiging creditor ko? Eh sila kaming dalawa magkausap. Kung nagbayad yun sa kanya, hindi ibig sabihin nun magiging creditor kita kasi kaming dalawang magkausap. Sabi ko sa'yo, huwag kang magbayad or wala akong alam sa ginawa mo. So, hindi masusubrogate, hindi maiipasa, hindi matatransfer yung right as creditor kay third person. So, matatakel natin yan dun sa kasunod na article which is 1237. Okay? Yung pangalawang senaryo, yan, may consent with knowledge or consent. Kung sakaling nagbayad si third person ng may pahintulot or nagpaalam siya kay debtor, ano mangyayari? Eh di kabaliktaran. Okay? Makaka-recover siya. Okay? Yung magiging ano niyan, effect, he can recover from the debtor what he has paid. Okay? Recover from debtor what third person has paid. Yan. So dito, wala na ditong kondisyon. Hindi kailangan na benefit kasi nagpaalam siya eh. Malamang kung nagpaalam si third person, pumayag, ba't magbabayad pa si debtor ay si third person na nga magbabayad. So ibig sabihin, kung si third person nagpaalam kay debtor, debtor ako naman na magbabayad o sige, okay lang. O nagbayad si third person, ba't magbabayad si debtor? 'Di ba? So kung nagbayad si debtor, hindi niya puwedeng sabihin na, "Ay ano, hindi 'wag ka na sa'kin hindi ako puwedeng ano, hindi na ako magbabayad sa'yo, kasi nagbayad ako ng akin." Eh, pumayag ka pa. So, dapat makasingil si third person sa kanya kasi nagpayag naman siya. Okey, maayos siyang kausap. So, sisingilin na lang ni debtor yung binayad niya. So, nasa kanya ngayon yung hassle, okey? So, again, kung may consent, makaka-recover si third person kay debtor ng kanyang binayad, okey? At pangalawa, with subrogation, 'yan. So, maiipasa ngayon yung karapatan ni creditor kay third person na siyang maningil na ngayon kay debtor. So, may subrogation of rights, okey? Siya na ngayon ang magiging bagong creditor ni debtor, okey? Pero regardless whether scenario 1 or scenario number 2, what will happen to the obligation? The obligation will be extinguished. Whether may knowledge or walang knowledge, or against the will, 'pag nagbayad, may na-receive na payments creditor, extinguish ang ating obligation. Okay. So 'yun, dito nagtatapos ang Article 1236. Tungkol siya sa instance or circumstance or event kung sakaling isang third person ang nagbayad, para kay debtor. So ang magiging impact niyan, general rule kasi, hindi puwedeng pilitin si creditor na tumanggap ng bayad sa isang third person. Liban na lang kung napagkasunduan 'yan or
Si third person ay nagbabayad dahil siya may interest dun sa fulfillment ng obligation, kagaya ng guarantor or co-debtor. What if nagbayad na nga si third person? So dalawang titingnan natin. Nung nagbayad si third person, walang malay si debtor or ayaw niya, or kaya naman may malay siya. Dun sa walang malay or ayaw niya, si third person makaka-recover lang siya kung na-benefit si debtor. Pero walang subrogation of rights. Pero kung may knowledge or may consent, makaka-recover siya ng binayad niya, tapos merong subrogation of rights. Yan. So, yun. I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo naguluhan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Tapos pa-like na din, pa-share, tapos ay pa-subscribe para mas lumawak pa ang ating usapan. Yun, and salamat. Yung laging sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!